mahaba-habang nakaraan ang kailangang suungin para maabot ang barangay Hinagonoyan sa Katubig, Northern Samar. Gusto kong makilala ang mga batang mangungopra sa lugar. Medyo mahirap puntahan itong bayan na ito dahil hindi pa talaga developed, walang mga kalsada at umulan pa kaya maputik at madalas ang daan. Pero basta naman nakabota, yan ang sikreto para kahit papano makagalaw tayo na maayos. So after nitong ilog na ito, malapit-lapit na raw. Sa kabilang dako ng ilog, naghihintay na ang 12 taong gulang na si Ronald. Hello, musta ka? Kailang po. Ito si Ronald. Nice to Opo. meet you. Saan ka galing yan? Galing po ako sa bundok. Sa bundok. Oo. Ano ba trabaho mo dun? Anong ginagawa mo dun? Kukupra po. Kahit kanina nagtrabaho ka niyan? Opo. Oo. Maulan na. Kaya nga po eh. Mabasa ka. Opo. Oo. O paano? Uuwi ka na ba niyan? Saan ang bahay ninyo? Andun po. Sige. Samahan mo ko. Tayo sa bahay mo. Palubog na ang araw, pero ngayon palang makapagpapahinga ang bata matapos ang buong araw na pagsasabak o pagbubuhat ng kopra mula sa bundok. Pag nagkatrabaho ka, mga magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po, 100. Pag madami po akong nabubuhot na kopra, di lang po 100 yung nakukuha ko. Talaga? Tsaka yung iba po, binibigay ko po kay mama yung pera. Ngayong walang pasok sa school, napapadalas daw ang trabaho ni Ronald. Meron ka ba pinag-iipunan? Opo. Anong pinag-iipunan mo? Gusto ko po ng sapatos. Sapatos. Anong klaseng sapatos? Kahit ano po. Hindi man inamin agad ng bata, Opo. ang inaasam niyang sapatos nandito lang pala sa tindahan na madalas niyang tambayan. Alin dyan? Alin dyan yung gusto mo? Yun po yung white. Ito. Pati nga. Tingnan natin. Ito po oh. Kaso ang laki po. Medyo malaki nga, pero maganda nga, no? Ate, magkano po itong sapatos nyo? 150. 150. Kaya yan. Pag-uwi sa bahay, inihulog ni Ronald ang natitirang pera sa munting alkansya. 15 pesos. Maliit na halaga, pero pakonti-konti. Tiwala ang bata na mabubuo rin ang ipon niya. Kinabukasan, umakyat uli ang pamilya ni Ronald sa koprahan. Kasama nila ang iba pang mga batang tutulong sa pagbitbit ng mga produkto pababa ng bundok. Sa kanyang murang edad, mulat na si Ronald sa hirap ng buhay. Kaya hindi niya alintana ang mahirap na trabaho, umulan man o umaraw. Kamusta buhay dito sa inyo, Ronald? Okay lang naman po, pero medyo po mahirap. Bakit mahirap? Kasi pag wala pong pera, di po nakakabili. Nakakabili ng pagkain? Opo. Hindi kayo kumakain? Kumakain naman po, pero ang ulam, asin.
Makalipas ang mahigit 1 oras, narating na ng grupo ang kanilang koprahan. Agad tumutok sa gawain ang bawat isa. Ang kuya at amain ni Ronald nakatoka sa pagpitas ng niyog sa tuktok ng mga puno. Pag nakakuha na po yung bunga, hinahakot po dito. Pag nahakot na po, natambak na po dyan lahat, saka po nagsisimula yung pagbubunot ng ng nyog. Binabalatan. Opo. Ito yung binibiyak ninyo no? Opo. Para lang tanggalin yung lamang tubig sa loob. Opo. Si Ronald, masyado pang bata para sa mga delikadong gawain. Marunong ka na ba gumamit nung nung gulok mo? Nung itak? Medyo pa lang po. Hindi pa masyado. Opo. Pag nagtatrabaho si kuya mo, anong ginagawa mo? Minsan po, nagtitingin lang po ako kasi parang gusto ko lang din po matuto. Pagkatapos balata ng mga niyog, kumuha na ng panggatong ang iba. Dito na nila pinausukan ang naipong mga produkto na nakalatag sa lutuan. Sino sa bagod para doktor niya bagod? Habang nagsasalansan ng niyog, kapansin-pansing may iniinda si Ronald sa kanyang kanang paa. Patingin nga nung paa mo, ano nangyari? Tinamaan po ng kahoy. Hapde? Opo. Paano yan? Maglalakad ka pa mamaya. Opo. Nagdadala pa nga po ako eh. Hindi may iwasan ng mga disgrasya sa ganitong uri ng trabaho. Kaya si Nanay Annalisa ayaw na raw sanang makita ang bunso dito sa koprahan. Pero mapilit daw si Ronald. Gawa nga sa hirap ng buhay namin, sir. Kaya pinapatulong ko lalo wala na kaming bigas. Malaking bagay po ba yung pagtulong ni Ronald sa inyo? Opo, sir. Sobra. Malaking bagay yun. Para sa akin, malaking bagay yun. Kung mayroon lang ako kakayanan. Habang nabubuhay ako, sir, gusto ko makapag-aral si Ronald. Kasi naawa ko sa kanya. Sobra. Kaya po nagkatrabaho pa kayo kahit ano na. Opo, sir. Kahit ganito ang edad ko, 57, tumutulong pa rin ako para lang makakain kami. Makaahon man lang ng kahirapan. Dati na raw nakipagsapalaran ng kanilang pamilya sa Maynila. Pero napilitan silang bumalik sa Northern Samar matapos ma-demolish ang tinutuluyan nilang bahay doon. Marami ka ng pinagdaanan. Marami, sir. Mm. Simula mabihuda ako, marami ang pinagdaan. Kala ko nga hindi ko mapubuhay yung ito Magkakapatid. kong magkakapatid ng mga maliliit pa noon. Nag-ano lang naman ako ng kahoy. Si Ronald, hindi din daw maiwasang mag-alala para sa kanyang ina.
pag ano po, kawawa po ata ako pag mawala po siya. Bakit naman? Ba't mo naman naisip yun? Naawa po kasi ako kay mama kasi ang tanda na po niya eh. Tapos nagkatrabaho pa siya. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.